Napakatalam at delikado ng kutsilyong ito. Kung hindi mag-iingat at mapahawak mo ito, ganyan din ang mangyayari sa iyo. At ang may-ari nito ay hindi pangkaraniwan. Siya ito, kilala bilang ang pambansang tagapuksa ng mga vampira, ang Blade. Ang kanyang pangunahing layunin sa buhay ay ang puksain ng lahat ng mga vampirang nagkukubli sa dilim. Naway magkaroon ng kapayapaan sa mundo. Ngunit, ang Talam mismo ay isang vampira rin pala. Ngunit hindi siya isang karaniwang vampira. Taglay niya ang katulad na kakayahan ng isang vampira. Ang pambihirang lakas at ang kakayahang gumaling. Ngunit hindi siya natatakot sa sikat ng araw. Kaya't nakakalakad siya sa ilalim ng araw. Kaya naman siya tinatawag na Daywalker. At ang dahilan kung bakit siya naging kakaiba at puno ng galit sa mga vampira, ay nagsimula 30 taon na ang nakakaraan. Nang ang kanyang ina ay malapit ng manganak ay kinagat siya ng isang vampira. Sa huling sandali ng kanyang buhay ay isinilang niya si Blade. Ngunit ang virus ng mga vampira ay mabilis na kumalat, kaya si Blade ay nagkaroon ng kalahating tao at kalahating vampirang dugo. Nang maglaon, siya ay sinuwerteng napalaki ng isang matandang lalaki. Ang matandang ito ay isang maalamat na tao rin. Hindi lamang siya mayaman sa karanasan sa pangangaso ng mga vampira, kundi isa rin siyang nangungunang tagagawa sa larangan ng mekanika. Ang mga nakamamanghang armas ni Blade ay gawa ng kanyang mga kamay. Ngunit, ang kalahating dugong vampira ni Blade ay nagdudulot pa rin sa kanya ng hindi mapigil ang pagnanasa sa dugong pantao. Kaya araw-araw ay kailangan niyang magpa-injection ng anti-venom para maiwasan na maging isang uhaw sa dugo at walang awang vampira siya. Sa araw na ito, sinimulan na naman ni Blade ang kanyang pangangaso. Isang nightclub ng mga vampira na nakatago sa madilim na sulok ng lungsod. Sa sandaling ito, nagsasagawa sila ng isang duguan at masayang pagtitipon. Hindi nag-alinlangan si Blade. Inilabas niya ang kanyang mga armas na yari sa purong pilak, at sinimulan ng walang awang pagpatay. May 3 kahinaan ng mga vampira: ang pilak, bawang, at ultraviolet light. Ang mga mababang uri ng vampirang masasaktan ng mga ito ay magiging abo agad-agad. Ngunit ang ilang mga vampirang may mataas na lahi ay may tiyak na resistensya sa pilak at bawang, kaya mahirap silang patayin. Halimbawa, itong maliit na leader na ito ay nakaligtas na ng maraming beses sa mga kamay ng mga mangangaso. Sa pagkakataong ito, hindi na siya bibigyan pa ng pagkakataon ng Talem. Plano niyang sunugin ito ng diretso. Ngunit pagkasindi pa lang ng apoy ay dumating na ang mga pulis dahil sa tawag. Wala siyang nagawa kundi ang umalis na. Pero ang leader nito ay nasunog na nga at naging uling. Ngunit ang isang vampira na may kakayahang gumaling agad ay hindi basta-basta mamamatay. Sumipsip siya ng sariwang dugo ng mga medical staff. Nakakuha siya ng kaunting karagdagang lakas, habang handa na siyang uminom pa ng dugo para mapagaling ang sarili. Muli siyang hinabol ng Blade, at pinutol ng kanyang espada na yari sa pilak ang isang braso nito. 2 gwardya, walang pag-aalinlangan. Binaril siya dahil lang sa itim ang kulay ng balat. Ano bang nangyayari sa inyo? Samantala, nakatakas na ang leader sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana. Balak sana habulin ni Daofeng. Ngunit nakita niya ang isang doktor na babae sa lupa na humihingi ng tulong ng may pag-asa. Ayaw sana ni Daofeng makialam. Ngunit naalala niya na ang kanyang ina ay namatay din dahil sa parehong dahilan. Sa ospital din kaya naawa siya. Kaya binuhat niya si Heimei. Habang tinitiis ang matinding putok ng baril ng mga pulis, inihagis niya ito sa bubong ng kabilang gusali. Hinihintay nilang mapababa siya ng ligtas. Sumunod na tumalon si Daofeng. Matiwasay siyang bumaba sa tabi ni Heimei. Pagkatapos, dinala ni Daofeng si Heimei sa pinagtataguan nila ng matanda. Nang marinig ng matanda na kinagat si Heimei ng vampira, agad niya itong tinurukan ng tubig na may bawang. Pero hindi nito tiyak na maalis ang virus ng vampira sa katawan niya. Bahala na kung mahahawahan ba siya o hindi. Samantala, sa loob ng isang madilim na bulwagan, nagkakaroon ng pagpupulong ang mga nangungunang vampira. Ang pangunahing pinag-uusapan ay ang patuloy na pagpatay ng mga mangangaso ng vampira. Habang nagpaplano ang mga matatanda kung paano tutugunan ito, biglang sumingit sa pagpupulong si Deacon, isang bagong promote na matanda, na nagsabing ang mga tao ay pagkain lamang ng mga vampira. Mali ang pangunahing layunin ng isang estratehiya ng mapayapang pagsasama. Dapat natin silang kontrolin. Ngunit sinabi ng leader ng mga vampira na ang lahi nila ay nakikisalamuha na sa mga tao sa loob ng libo-libong taon. Ang mapayapang pagsasama at pakikipag-ugnayan ay ang susi sa kaligtasan. Hindi ito magkakamali. Si Deacon naman ay isang tao noon. Nahawaan lamang siya ng virus kaya siya naging vampira. Hindi dalisay ang lahi, kaya madalas siyang hinahamak ng mga matatandang purong lahi. Sa tuwing nababanggit ito, naiinis si Deacon. At wala siyang nagagawa kundi ang umalis na galit. Samantala, himalang nagising si Blackie matapos matulog ng isang gabi. Kahit hindi pa siya nagbabago. Pero dahil dinala siya ni Blade, tiyak na mapapansin siya ng mga vampira. Ngunit pinili pa rin ni Blade na ibalik siya. At sa harap ng maraming tao ay inihatid siya pabalik sa kanyang tirahan. At gaya ng inaasahan, pag-uwi niya ay may mga pulis na nagtungo sa kanyang bahay. Nahuli siya ng mga nakatagong kalaban at binugbog.
Pero ang lalaking ito ay hindi vampira, kundi isang taong gutom na nagtatago sa lipunan ng mga tao. Ang mga taong ito ay naghahangad na maging vampira upang makamit ang immortalidad. Kaya nga sila ay nagsisilbi sa mga vampira para magkaroon ng pagkakataong maging vampira rin. Marami ang mga kaanib ng mga vampira na nagtatago sa mundong ito at nagdudulot ng panganib sa lipunan. Kaya't hindi dapat tayo magdalawang isip na sugpuin sila. Samantala, ang pangunahing tungkulin naman ng pulis na ito ay ang pagdadala ng sariwang dugo para sa mga vampira. Hindi siya napigilan ni Blade na makatakas. Basta't naroon pa ang dugo sa sasakyan, tiyak na babalik siya. Kaya't nagbantay si Dao Feng na parang naghihintay ng mabuting kapalaran hanggang hating gabi, tulad nga ng inaasahan. Lahat ay nasa kanyang plano. Pagkatapos ay sinundan niya ito hanggang sa pintuan ng isang bar. Walang plano. Diretso lang siyang papasok. Ayaw nang isalin. Pinasok ni Dao Feng ang bar at pinatay ang mga tao roon. Pagdating sa kusina, nahuli ulit nila ang pulis. Dahil sa matinding pagsusuri, sa wakas ay nalaman na nila ang pinakamalaking sikreto rito. May nakatagong lihim na daan pala sa likod ng ref. Pagdaan sa daan, nakarating sila sa isang napakalaking imbaka ng impormasyon ukol sa mga vampira. At ang nagbabantay sa mga impormasyon ay isang napakatabang vampira na may timbang na 2.5 tonelada. Isang sobrang tabang vampira. Naging ganyan ang itsura ng lalaki dahil sa walang habas sa pag-inom ng dugo ng tao. Kahit na puno ng taba ang katawan. Pero siya ang pinakamatalinong nilalang sa mga vampira. Kaya naman binigyan siya ni Deacon ng isang mahalagang gawain. Isali ng isang sagradong aklat na pamana ng mga vampira. Nakasulat doon ang ritual ng paghahain para buhayin muli ang Diyos ng Dugo. Dahil ang plano pala ni Deacon ay ang mamuno sa mundo sa pamamagitan ng pagtawag sa Diyos ng Dugo. Gamit ang ultraviolet lamp, nakuha nila ang lahat ng sikreto. Habang naghahanda ng umalis, bigla silang pinalibutan ng mga tauhan ni Deacon. Halatang handa ang mga taong ito. Dahil sa pagkamanhid, hindi niya naiwasan ng matalas na espada at natalo siya. Ang nangungunay ang maliit na pinuno na nasunog doon ng espada. Matapos ang maraming pagsipsip ng dugo ng tao, nabuo ulit ang kanyang naputol na mga parte ng katawan. Taglay ang matinding galit dahil sa naputol niyang braso. Ipinukol niya ang lahat ng kanyang galit kay Espada. Ngunit si Espada ay hindi nag-alala, sapagkat sa bawat misyon, hindi siya nag-iisa. Biglang sumabog ang garahe. Sa likod ng pader na nabasag, may isang taong nakatayo. Siya ang matandang lalaking may puting buhok. May hawak siyang submachine gun na may mga bala na pilak. Nag-iisa siyang nakipaglaban at tinalo niya sila. Samantala, nakawala si Dao Feng sa pagkagapos. Kinuha niya ang kanyang espada na pilak. Sabay silang tumakbo ni Heimie papasok sa daang ginawa ng matanda para sa kanila. Nakita iyon ng matanda kaya't naghagis siya ng isang bag ng bomba. Nilunok ng init ng pagsabog ang napakaraming vampira. Ngunit ang malakas na pagsabog ay nagpahagis din sa matanda. Pero si Blade ay hindi gaanong nag-alala dahil alam niya ang kakayahan ng matanda. Sa ngayon, kailangan niya lang alagaan ang sarili dahil nag-utos si Deacon na dapat hulihin si Blade ng buhay. Kaya't ang mga ito ay nag-aalangan at hindi rin makapagbigay ng malakas na suntok. Sa huli, ang pangalawa lamang sa ranggo ang humahabol. Paulit-ulit siyang sinaktan ni Dao Feng. Ngunit patuloy pa rin ang pagmamahal niya kay Dao Feng. Sa pagkakataong ito, muli siyang natalo kay Dao Feng. Muli ring naputol ang kanyang braso. Nakita ito ng pangalawa sa ranggo kaya naman tumakas na siya. Samantala, ang ibang mga tauhan ay lumibot para habulin din siya. Hinawakan ni Dao Feng ang huling bahagi ng tren. Kaya naman, sila ng babaeng may kulay ay nakaligtas. Pagbalik nila sa base, ang matanda ay ligtas na. Sinabi niya sa babaeng may kulay na ang katawan ni Blade ay nagsisimulang magkaroon ng resistensya sa antitoxin. Ang pagkauhaw sa dugo ay lalong lumalakas. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakakapaggawa ng bagong antitoxin. Naalala niya na ang babaeng may kulay ay isang eksperto sa dugo. Marahil ay makatutulong ito. Kaya naman nagsimula si Blackie ng maraming eksperimento. Ngunit hindi siya nakapag-imbento ng bagong antitoxin. Natuklasan niya na ang pagsasama ng anticoagulant at dugo ng vampira ay magdudulot ng matinding reaksyon. Ang panibagong armas na ito laban sa mga vampira ay tiyak na magiging epektibo. Samantala, sa kabilang banda, nagpasya si Deacon na kontrolin ang mundo sa pamamagitan ng pag-aayos muli sa mga vampira. Kaya naman palihim niyang dinukot ang leader ng mga vampira at ginamit ang sikat ng araw para sunugin at tuluyang patayin ito. Ang pagbagsak ng lumang sistema. Kasama ang mabangis na paraan ni Deacon ay mabilis siyang nakakuha ng kapangyarihan at naging bagong leader. Pagkatapos ay sinamantala niya ang kawalan ni Dao Feng para salakayin ang kuta nito. Hintayin ang pagbabalik ni Blade. Natuklasan niyang ang matandang parang ama na niya ay pinatay na. Si Blackie ay dinukot din ni Deacon bilang bihag. Paulit-ulit na ipinagbili ng matanda kay Blade na huwag hanapin si Deacon. Dahil alam na niya ang tungkol sa dugo ni Blade. Ito ang susi sa muling pagkabuhay ni Deacon kay Blood God. Bukod sa kailangan niyang 12 purong lahi ng mga vampira bilang handog, kailangan din niya ang dugo ng isang Daywalker tulad ni Blade para maibalik ang Diyos ng dugo. Kapag nagtagumpay si Deacon, haharap ang sangkatauhan sa isang napakalaking kapahamakan. Matapos niyang ayusin ang kanyang mga gawain, natakot ang matanda na baka maging vampira siya kaya't nagpakamatay siya gamit ang baril. Ito ay isang mabigat na suntok kay Blade. Ngayon wala na siyang gana sa buhay. Ang paghihiganti ay dapat gawin kahit ano paman. Matapos niyang lubusang maghanda, sinimulan na ni Blade ang kanyang paghihiganti. Sumakay siya sa kanyang sasakyan, at tulad ng isang kidlat na pilak sinalakay niya ang kuta ni Deacon.
Ang kanyang galit ay naging mga bala ng paghihiganti at sinimulan na niya ang pagpatay. Malaki rin ang naitulong ng anticoagulant. Lahat ng mga vampirang nataman ay sumabog at namatay. Ipinagpatuloy niya ang pagsulong. Biglang bumukas ang isang kabaong na bakal sa puting silid. Natulala si Blade nang makita ang babae sa loob. Dahil ang nasa loob ay ang kanyang ina na namatay na. Mas nakakagulat pa, hindi lang naging vampira ang kanyang ina, kundi naging babae pa ng kanyang kaaway na si Deacon. Ang taong pinakakinamumuhian niya ang naging ama niya. Parang kidlat na tumama sa malinaw na langit ang lahat. Akala ni Blade na ang lahat ng taong pinatay niyang mga vampira ay para sa paghihiganti sa kanyang ina. Pero hindi pala ganoon ang sitwasyon. Dahil sa pagbagsak ng kanyang paniniwala, madali siyang nasubdo at dinala sa banal na templo ng mga vampira. Ang templo ng walang hanggang gabi. Samantala, nahuli rin ni Deacon ang 12 matatandang. Purong lahi ng mga vampira bilang handog. Samantala, ang talam ay inilagay ng mag-isa sa pinakamataas na altar, at tinatakan sa isang espesyal na ginawang kabaong na bato, habang isinasara ang kabaong. Ang dugo ng talam ay umagos na parang bukal sa mga kanal na nakalaan at umagos pababa sa templo. Maya-maya ay nagtipon ito sa tuktok ng templo bilang isang patak ng purong dugo, at tuluyang tumulo sa noo ni Deacon. Kasabay nito, ang 12 matatanda ay tumanggap din ng paglilinis sa dugo. Biglang nagbago ang panahon, lumigsa ang mga kakaibang pangyayari. Isang kidlat mula sa langit ang sumire sa katahimikan ng gabi. Para itong isang propesya, tumama ng diretso sa kabaong na may kidlat sa templo, at naisaaktibo nito ang mga sinaunang simbolo sa loob ng templo. Di nagtagal, ang lakas ng kaluluwa ng 12 matatanda ay nakawala na sa pagkagapos, at nagsilaya sa kanilang mga katawan. Lahat ay nagsama-sama sa katawan ni Deacon. Ang kapangyarihan ng Diyos ng dugo ay unti-unting nagising sa kanyang katawan. Samantala, ang babaeng itim na dinakip ay nakatakas mula sa bilangguan ng mapahina ang pagbabantay, at nailigtas si Daofeng mula sa lapida. Ngunit si Daofeng ay nasa bingit na ng kamatayan dahil sa matinding pagkawala ng dugo. Ang tanging paraan na lang ay ang pagpainom kay Daofeng ng sarili nitong dugo upang makabawi ng lakas. Si Daofeng, na matagal nang hindi nai-inject ng antitoxin, ay hindi na napigilan ng kanyang likas na pagkauhaw sa dugo at nagsimulang uminom ng marahas. Unang nadilig ng dugong pantao, ang talam ay parang muling isinilang. Ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay umabot na sa sukdulan, at ang unang gagawin niya ay ang patayin ng babaeng sumire sa kanya at ikinulong sa kabaong na bato. Sa kanyang isipan, hindi na karapat-dapat ang babaeng ito na maging ina. Pagkatapos ay sinuot niya ang kanyang mga gamit, at may autoridad na nagpakita sa gitna ng templo. Ang dalawang maliliit na leader na pinutol niya ang mga braso ay patuloy pa ring nanguudyok ng gulo. Resulta, ni isang atake ng kalaban ay hindi nila naiwasan. Nang makuha niya ulit ang salamin, nagsimulang magpakita ng kayabangan. Matapos niyang patayin ng maraming tauhan, ganap nang nagising ang kapangyarihan ng Diyos ng dugo sa katawan ni Deacon. Nagsimula ang kanilang laban ng kapanapanabik. Dahil sa higit na husay sa paggamit ng espada, si Deacon ay madaling natalo. Siya na may kapangyarihan ng dugong Diyos ay halos immortal na sa sandaling ito. Ano man ang kanyang matamong pinsala ay agad niyang mapapagaling kung magpapatuloy ang paglalaban. Ang pagkatalo ni Blade ay isang bagay na tiyak na mangyayari. Ng mga sandaling iyon, nakita ni Blade ang anticoagulant na nakabara sa siwang ng bato sa itaas. Inihagis niya ang kanyang armas, at sa isang mahusay na paraan, gamit ang mekanismo sa hawakan ng kanyang espada, nakuha niya ang gamot. Agad niyang pinagbabaril si Deacon ng gamot na may bilis na halos mahihilo ka sa paningin. Lahat ay tumama kay Deacon, habang ang huling gamot ay tumama sa noo nito. Ang anticoagulant ay nagwawala sa katawan ni Deacon. Maya-maya lang ay sumabog na ito dahil sa sobrang paglaki. Bagamat natapos na ang krisis ng duguan na Diyos, ngunit hanggat hindi napapatay ang mga vampira, ang krisis ay hindi magwawakas. Ang mandirigmang may layuning ito ay hindi titigil dito. Ang kanyang laban ay malayo pa sa pagtatapos.